Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga players na naghahabol ng championship para sa 2025 season. Yung iba dito parang bilang na yung natitirang taon sa NBA, yung iba naman parang napagod na sa kakahabol ng championship. Meron din namang masasabing last chance nila sa 2025 season para makakuha ng championship at nakadepende na lang kung ano ang magiging move nila sa susunod na mga taon pa. Si Damian Lillard, sinabi noong May 2024 na naiinggit siya na merong mga batang players ang mauuna pa sa kanyang manalo ng championship. So ito nga sina Tatum at Brown, kasama din yung ibang players ng Boston Celtics. Kalimitan kapag finals kumakampi sa team na meron ng championship yung ibang player si Dame para hindi siya maunahan. Ang 2025 ang last possible chance ni Dame at ni Giannis na mag-champion. Nasa 5 players pa na member ng 2021 NBA champion ang nasa lineup ngayon ng Bucks. Next year kasi mag-iiba pa yon. Si Damian Lillard tinitingnan ng iba na hindi siya masaya sa Milwaukee ngayon. Meron pa rin naman siyang 24 points, 4 rebounds at 7 assists per game. Napatunayan din ng Bucks na mas importante sa kanila ang holiday kaysa oras kasi nga Dame time. Kung babawi si Damian Lillard, ang 2025 ang best year niya na gawin yon dahil andun pa si Middleton, si Bobby Portis at si Brook Lopez. Nagkakaedad at nagkaka-injury na yung ibang mga players doon. Pero kapag healthy naman may laban. After ng 2025 season, may hirapan na mag-construct ng team ang Milwaukee dahil sa mahigit 110 to 120 million dollars na kontrata sa dalawa pa lang nila ni Lillard at ni Giannis. By 2027, pwedeng nasa rebuilding process na ang Milwaukee Bucks noon dahil si Giannis hindi rin naman pabata, nasa 33 years old na siya noon. At yung 2025 ang pinakamagandang window para kay Dame at Giannis na manalo ng championship. Unti-unti rin kasi nagdi-decline na ang laro ni Damian Lillard mula nang dumaan siya sa Olympics at nagkaroon ng abdominal problem. Si Giannis first time na hindi nakalaro sa playoffs dahil naman sa injury. Si Chris Middleton after niyang itago yung injury na pina-opera niya noong 2023, bihira na makapaglaro ng marami. Si Brook Lopez naman hindi naman masasabing declining yung laro niya, nami-maintain pa rin pero ando na siya sa paparetire. Ngayon lang din naghabol si Damian Lillard ng championship. Since 2020 or 2021 pang sinasabihan na siyang lumipat ng team. Posible ding lumipat si Damian Lillard after ng 2025 season dahil sa issue ng payroll sa Milwaukee Bucks. Pwera lang kung kumuha ang ibang player ng mas mababang kontrata para samahan lang si Dame at si Giannis. Si Joel Embiid naman sinabi noon na susundan ang naging model ng karir ni Lebron. Ito yung sumama or kumuha ng superstar na player. Nagawa na naman to ni Embiid, nakasama na niya si Harden. Ngayon naman si Paul George. Si Embiid MVP or nanalo ng MVP. Hahabulin niya mag-champion since baka masama siya sa lista ng mga player na nanalo ng award ng walang championship. Si Paul George, 34 years old pa lang, nasa 2 taon pa ang prime niya. Yung 2025 ang best time na manalo ni Embiid dahil sa bagong buo pa lang yung lineup nila na imbes sila yung paghanda ng ibang team, sila yung nagbuo para paghandaan na tumapat sa Boston Celtics. Lagi kasi silang tinatalo ni Tatum. Kaya naman sinabing yung 2025 ang best chance ni Embiid dahil gaano pa ang itatagal ni Embiid lalo na't nagiging injury prone na siya. Kapag healthy si Embiid kayang tumapat sa playoffs. Kaso nga lang dun din tumatapat na nai-injured siya. Nakakapaglaro naman si Embiid kaso hindi maganda ang ending. Laging nabibitin sa playoffs. Ang pinagkaiba kasi ng lineup ng Sixers kontra sa Bucks, may 4 na taon pang magkakasama yung nasa lineup ng Philadelphia. Pero nakadepende yon sa health status si Joel Embiid, pati na rin si Paul George. Yung sa Milwaukee naman may 1 taon na lang din, pero nakadepende sa mangyayari sa mga susunod na taon. Base pa sa stats, subok na yung lineup ng Milwaukee kumpara sa Philadelphia. Si Chris Paul naman sumuko na sa paghahabol ng championship dahil ang sinabi niya mas prioritize niya ang makapaglaro at makapag-contribute kaysa maghabol ngayon ng championship. Pwede kasi siyang lumipat ng team na contender na sa playoffs or yung lineup na pandikdikan na. Hindi sigurado na makakalaro nga lang siya doon. Kaya mas pinili niya ang team ng San Antonio na isa sa youngest team sa NBA ngayon. Hindi rin alam kung contender na team ang San Antonio papasok ng playoffs. Si Chris Paul din sinabing hindi siya interesado maging coach after ng karir niya. Pagdating ng May 2025, 40 years old na si CP3, papasok na yon ng free agency. Possible ito yung last year ni Chris Paul sa NBA. Ang sinabi kasi ni Chris Paul noon after ng season niya sa Golden State, tatapusin lang niya ang ika-20 season niya sa liga. At ito nga yung 2025.
Ang 2024 season niya sa Golden State, ito ulit yung unang taon since 2010 ang hindi siya nakapaglaro sa postseason. Yun ang di umanong kakaibang pakiramdam para sa kanya na nalalapit na yung retirement. Kung meron mang player na gusto ng mga fans na manalo ng championship bago mag-retire, ito si Derrick Rose. Dahil na din sa isa sa mga biggest what if ng NBA kung hindi siya na-injured. Yun at yun pa rin kasi ang babalikan. Ng 2017 nang umalis si D. Rose sa Bulls via trade na napunta sa Knicks, ang sabi nun ni D. Rose, naghahabol siya ng championship nun. Nabago lang ang perspective ni D. Rose nung mapunta siya sa Cavaliers at binitawan din siya na nahirapan siya makakuha ng team nun until pumasok dito yung Minnesota. Na after naman niya sa Minnesota, pumunta siya sa team na bibigyan siya ng pagkakataong makapaglaro. Ito yung Detroit. Binago ni Derrick Rose yung style ng game niya hanggang sa i-trade ulit siya sa Knicks. Dito naman nung later part ng career niya sa New York, binabangko na siya. Nag-iba ulit ang perspective niya. Gusto niya maging mentor. Ngayon naman nasa Memphis na siya at going 36 years old na si D. Rose sa October. Huling taon na rin ang kanyang kontrata. Hindi rin masyado nakakalaro si Derrick Rose dito sa Memphis dahil nga rin sa rotation. At possible ito rin ang huling taon ni Derrick Rose sa NBA at possible na siyang mag-retire. Isa din sa mga player na katulad ni CP3, si Derrick Rose na hindi naghabol ng championship kahit maraming teams pero actually mga player ang nagre-recruit sa kanya. Ang gusto niyang pinupuntahan na team yung makakapaglaro pa rin siya. Si Paul George naman parang sumuko na rin sa paghahabol ng championship. Ang hinahabol niya kasi yung last chance na makakuha niya ng max contract. Nasa Sixers siya ngayon na merong Embiid at Maxey na kasama. So sabi ko nga kanina, nakadepende pa rin yon sa health status ni Embiid at ni PG. Yung chance nilang manalo ng championship. Sinabi na rin kasi to dati ni Shaq na parang disappointed na siya kay Paul George regarding sa mga sagot niya kapag usapan championship. Katulad na lang nung nakaraang season na namamayagpag yung Clippers sa standing. Ayaw niyang sabihin na sila yung magcha-champion sa taon na yon. Ang nangyari nga lang, nalaglag yung Clippers sa first round ng playoffs. Mismong galing na rin kay PG na hindi siya naghahabol ng championship at ang hinahabol niya yung right style ng basketball na hindi ko alam kung ano ba yung tamang style ngayon ng basketball. Kaya sinama ko si Joel Embiid sa listahan kanina dahil yung mismong nirecruit niya na player na all-star pa naman ay hindi rin naniniwala magcha-champion sila at hindi rin naman naghahabol ng championship para sa Philadelphia. Wala pa kasing bagong meta. Dati kasi nagsasama-sama yung mga superstar. Ngayon hindi na magagawa yun basta-basta. Si Jimmy Butler naman noong 2023 is finals na nag-champion sila sa conference. Ayaw hawakan yung trophy dahil ang gusto niyang hawakan noon ay yung NBA championship. Hindi rin maganda ang ending ni Butler at ng Miami Heat sa last 2024 playoffs. Dahil naman sa mga report na nalalapit na ang contract expiration ni Butler sa Miami, ito ang last possible chance na mag-champion ng Miami na kasama si Jimmy Butler. Dahil kapag lumipat si Butler at hinabol niya yung contract, hindi sigurado makakabuo ng pang-contender na lineup yung lilipatan ni Butler.